At ito na po yung hearing na harapin namin ni Mami sa pagkakaso sa amin ng adultery. Ikaw, Mami, ready ka na? Ready ka na makaharap ang iyong ex? Kaya Jacob, huwag mo si Daddy. Kaya Jacob, maghahanap na kami ng Daddy mo. Yes, sir. Kaya. Pag-pray mo kami. May ginawa ba akong mali? Wala. Mali. Ano ginawa ko ba sa inyo? Nalagaan mo lang ako. Attorney, good afternoon po. So finally, maraming salamat po, Lord. So, hindi ko na kabayaan. Attorney, with my family, picture na. 1, 2, 3. Ay, so magandang gabi po sa lahat. Grabe, itong araw na to sobrang nakakapagod, nakapanlumo, lahat ng problema nagsabay-sabay. Kaninang morning, may dumating po sa amin na sumbina. So, kinasuhan ako ng adultery ng isang taong hindi naman nagsusustento sa kanyang anak. Ngayon ko na sasabihin sa inyo to. So, maghapon tayong pagod, maghapon tayong madaming ginawa. Inabid natin, Maxilog. Grabe, napakadaming customers. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa Maxilog. Tapos dito sa Bella Villa, kaka-check out lang ng guest. Papahinga muna tayo. Parang refresh lang. Kasi syempre, pag talagang inano ka ng mga problema, kailangan mo ng tahimik na lugar, mag-isip-isip ka. Di man ako perfecto. Wala namang perfecto, di ba? Tara sa loob. Pasok tayo. Sa mga nagtatanong kung bakit hindi pa kami kasal ni Mrs. Kasi kasal pa din siya sa una. So si Mrs. is a Canadian citizen. Kasal siya sa isang lalaki na nagkamero ng Tisha and Jacob. Then, year 2018-2019, naghiwalay sila. 2020, pumasok ako sa mundo niya. Meron silang agreement, 2019 yan. Then, 2020, pumasok ako sa mundo ni Rachel, which is, noong una, hindi ko alam na kasal siya, may anak siya. Ilang weeks, hindi ko alam kung talagang destiny or kung ano man nakatadhana para sa akin. Wala, minahal ko agad siya. Siyempre, bilang binata, hindi mo maiisip yung mga ganyang bagay na parang, siyempre, boy binata, gusto mo mag-enjoy. Pero kasi nung panahon naman yun, negosyante na ako noon. Nagninegosyo na ako, bayan sila ako ng mga sasakyan. Mga napundar ko na noon, nakapagpundar na ako ng property. Kumbaga, hindi na ako nakaasa sa mga magulang ko. Na kung iisipin nyo, 21, nakaasa sa magulang. Ako noon, independent ako. Ako nagpaaral sa sarili ko nung college ako. Kung ba't ako nakapagtapos, lahat-lahat ako mag-isa. Hanggang sa ngayon, kung nasan man ako ngayon, dahil to sa pagsisikap ko. So nakilala ko siya, nalaman ko meron siyang dalawang anak. Yun na nga si Tisha at si Jacob. Una ko na-meet si Tisha at si Jacob. Nakalaro ko agad silang dalawa. Unang tawag nila sa tito. Hanggang sa isang araw, kalalabas lang namin, tinawag na ako ng dalawa ng daddy kung pwede doon lang maging daddy. 2019 pa lang, 1 year before, meron na silang agreement na yan. Wala silang pakilamanan, hiwalay na. Hindi naman ako pumasok sa mundo ni Rachel nang sila pa. Pumasok ako sa mundo ni Rachel nang hiwalay na sila. So, pinaglaban ko siya doon. Talagang nilaban ko yung mga bata, nilaban ko sila. Tumira sila sa amin. Sa age ko noon, pinanindigan ko sila. Ako na kami dalawang anak, si Bella at si JR. Nasa loob ng 6 years, hindi namin siya inuobliga. Nasa pangkain, pangailangan ng mga bata everyday, kung anong needs nila. 6 years tahimik kami. Hindi kami nagkakaso sa kanya ng bawsi kasi hindi siya nagsusustento, hindi siya nagbibigay ng kahit ano. Hindi kami nagkakaso ng ganyan kasi bakit? Para sa amin, peace of mind ng mga bata, peace of mind nila na hindi na namin gawin yan sa tatay nila. Hayaan na namin. Nahihiram naman niya eh. Kaya sabi ko, kung nagkaso din naman siya at nalaman na ng mga bata, bakit kailangan pa itago yan, di ba? Kaya sa mga nagtatanong kung ba't hindi pa kami kasal ni Mrs., yan yung dahilan. Pero pangarap ko siyang pakasalan. Hindi ko alam kung anong nasa isip nun. Basta, ang alam ko lang, kaya ko siyang tulungan hanggat maaari na kaya ko noon. Natulad yan, tumatakbo siya ng noon. Nalaman ko na meron siyang pinagkakautangan. Kung hindi niya mababayaran sa araw na yun, ipopost siya. So, syempre, tumatakbo ang politiko, masisira ka sa tao. Second, tumawag siya. Siya daw ay na hostage. Kailangan niya ng ganitong halaga. Iiwan daw niya yung Lancer sa bahay, yung kotse niya. Sabi ko, wag na. Ayusin mo ang buhay mo, pinautang ko pa din. Pero para sa akin, the way na magbago siya para sa mga bata. Pero sana lahat ng kabutihan ko, nakikita mo kasi gusto din kita maging kaibigan. Pero wala, anong ginawa mo? Masaya na kami,
Masaya na yung mga bata, buo na sila. Natapos na sila sa torture na ginawa mo, na binuo ko. Okay guys, so today is the day. At ito na po yung hearing na harapin namin ni Mami sa pagkakaso sa amin ng adultery. So, nakaka-excite kasi excited na ako makaharap siya, makita siya, kung ano bang galit niya sa puso niya na hindi naman namin siya hinihingan ng kahit anong sustento mula sa kanya dahil lahat ng yan ay sabot na makakaya ko, tumutulong ako, ginagampanan ko yan kasama si Mami. So, excited na akong makaharap siya. At gusto ko din malaman ang dahilan niya. Kung ba't pa siya nagagaganyan ni piso, ni kahit anong hindi kami humingi ng sustento sa kanya. Hindi namin siya inaabala sa lahat tungkol sa mga bata. So, yun. Samahan niyo kami guys sa araw na to. Ikaw, Mami, ready ka na? Ready ka na makaharap ang iyong ex? Ha? No comment. Ready ka na? No comment. Ha? Are you ready? Bakit? Ha? Lagi ko sabi sa'yo, kaya natin to. Lagi ko sabi sa'yo, kahit pa siya nagkaso ng ganyan, masaya ang pamilya natin at hindi tayo masisira ng kahit sino. Buo tayo, masaya tayo. Nakilala kita na inabando ng iba, na sinira ng iba. Hindi natin kasalanan kung maging masaya ka, pati yung mga bata. Dahil deserve nyo ng masaya at buong pamilya. Okay? Huwag kang abala. Dito lang ako. Siyempre, papaalam lang ako sa aking mga anak. Bye-bye, Ate Bella. Bye-bye. Bye-bye, JR. JR. Kita nyo? Yan ang dahilan kung bakit napakatatag ko na kahit sino hindi tayo pwedeng perwisyuhin o kahit ano. So, kasama ko pa rin tropa ko si Sailog. Tara. Lang guys, sa mga nagtatanong pala bakit wala daw lately sa vlog si Kuya Jacob. You pray for us. Si Kuya Jacob po ay meron pray for siyang us, bulutong okay? ngayon. So, nagpapahinga po siya sa kwarto niya. Yes, So, tara. baby. Susunduin namin sa school. Hi, Kuya. Kuya, pakito ka. So, ito po si Kuya Jacob. Lately, kung mapapansin nyo, hindi po namin siya nakasama sa mga vlogs. Sakit. Kasi si Kuya Jacob po ay may sakit. Mayroon po siyang bulutong. So, nagpapahinga po siya dito sa kama. Kuya Jacob, huwag mo si Daddy. Kuya Jacob, maghahanap na kami ng Daddy mo. Maghaharap na kami ng Daddy mo. Good luck. Dasal ka kaya. Pag-pray mo kami. Ha? High five. Bawal. Bawal lumawak. Kung nga pala may bulutong Alcohol ka, Daddy. Alcohol muna tayo. Excited na ako. Bye, Kuya. Bye. See you later. Good luck. Let's go. Ano, papayag ka ba? Pakasuhan si Daddy Luther? No? Ano? Wait ka. Tintabihin lang kita. Papayag ka ba? Nakasuhan si Daddy Luther? Ano? No? Bakit? May ginawa ba akong mali? Wala. Wala. Bakit? Ba't wala? Wala ka na tumawali eh. Ano ginawa ko ba sa inyo? Inalagaan mo lang ako. Bakit? Di ba? So, yun. Ano? Ready ka na ba? Bonus you. Ha? Saan tayo? Malamig. Hi, ano? Today is the day. Today is the day. Good luck, guys. Good luck, guys. Doon lang ako sa labas mag-chichichaw. Sunduin lang natin sa Ate Tisha. Mami, ikaw, basta naramdaman mo? Ang bilis ng tibok na aking puso. Pag tumaas ang BP mo, ha? Wala na naman ako mga ganun. Okay naman na. Sipin mo, 6 na taon na tayo, pero after 6 years, nakita niyang masaya tayo, bigla siyang magagaganyan, di ba? Bago pa kita makilala naman, nagpa-file na ako ng annulment. Kaya lang advice nga, di ba, ng lawyer ay kunin ko na lang sa Canada muna yung divorce certificate ko para recognition ng foreign judgment. Kaya lang, yun nga, na-detain nga ako dito sa Pilipinas dahil sa overstaying ko dito. Nag-apply ako ng recognition for Filipino citizen. Pero magiging okay yan. Oo. Alam mo, sa lahat ng ginawa nating kabutihan sa kanya, sa lahat ng kabutihan nating ginawa sa mga bata, alam ko hindi tayo pababayaan ni Lord. Si Ate Tisha. Ay, hindi pa na ba? Ay, alam ko sa ginawa kong kabutihan, pagmamahal, sa loob ng 6 years, na inalagaan ko sila, pakatatay ako ng totoo, na hindi ko naman kasalanan na nagpakaama ako sa 2 batang yan, na ako yung naging tatay nila, na binuo ko sila. Naginampanan ko lang naman ang pagiging tatay na hindi binigay ng sariling ama. Ngayon, haharapin ko tong kaso kong to na final niya sa akin. 6 years akong nanahimik. 6 years kaming naging masaya. Pero sa loob na 6 years namin naging masaya, na nakita mong buo at kumpleto kami na may masayang pamilya, bigla kang manggugulo na wala naman kaming hinihinging kahit ano tungkol sa'yo. Na pag gusto mong hiramin yung mga bata, nahihiram mo.
Pero bakit kung kailan kami buo na at masaya na at buo na ulit yung mga anak mo na winasak mo noon, na nabuo ko ngayon, bakit kailangang wasakin mo ulit sila ngayon? Anong kasalanan ng mga bata dito? Para pagdaanan ulit nila yung buhay na naranasan nila noon nung kasama mo pa. Ate Tisha, hindi mo kami kailangan ipagtanggol. Ang kailangan mo lang is sabihin mo kung anong totoo at nakikita mo. Okay? So today is the day. Good luck everyone. Ako, anong role ko? Ang role mo dyan, so since ngayong araw na to, daming problema ngayong maghapon. May isa pang dumating na problema kanina, din problema din ngayon. Pero team building po kasi ng staff ko with Maxilog. So, hindi pwedeng masira yan. So, tuloy ang team building namin. At ang ginawa ko sa kanila, habang hinihintay nila kami, pinaglilinis ko sila ng restaurant. Sabi ko, gusto ko malinis yan, general cleaning, bago tayo mag-team building. So, wala kayong pasok ngayon, pero pasok nyo lang, linisin nyo yung resto. Punta mo natin sila saglit. Madaling-madali lang. So, iwanan lang natin sila ng instruction at hintayin lang nila tayo siguro naman after 1 hour tapos na yan. So, dito po ako ngayon sa resto. Iwanan ko lang sa instruction. After 1 hour, hintayin nyo kami ha. Ano kaya nyo? Longganisa at saka kaldereta. Longganisa at kaldereta, yung kaya nyo. Sige. So, andito tayo guys. Ay, nasa nga si attorney. Attorney, good afternoon po. Mag-ready ka na at kakasuhan kita. Attorney na pwedeng kaso ko dito. Cyber Black Label. So finally, maraming salamat po Lord. So hindi ko pinapabayaan. So talagang magsabi lang ng totoo. At kahit anong mali mong gawin, lalabas talaga ang katotohanan. So lagi lang tayo sa totoo, sa katotohanan. Attorney, picture muna tayo guys. Isang picture muna tayo. Attorney, with my family. Picture tayo. 1, 2, 3. Unang-una hindi ako nagkakaso laban sa tatay niyo sa lahat ng ginawa niya. Dahil ayoko na magkaroon ng ganito na maaapektuhan si Tisha at si Jacob. Gusto ko silang mabuhay ng masaya pa rin, na wala silang trauma. At saka isa pa, yung ipa-file ko nun, syempre dahil nga yung pera, imbis na ipang-file ko, di kagastusin ko na lang sa mga pangangailangan ng mga bata, di ba? Kasi hindi naman siya nagbibigay nga. So after 6 years, hindi mo siya kinakasuhan, di ba? O ngayon, siya ang nagkaso, kaya naungkat lahat ng to. At ngayon, ang tanong kanina sa kanya, ano ba ang dahilan kung bakit mo siya gusto kasuhan? Ano ba ang gusto mong dahilan kung bakit gusto mo sila kasuhan? Ang dahilan niya, gusto ko po ng annulment. So, kung yun pala ang gusto niya, annulment, at tayo ang gagastos nun, kaya sinabi ko na kay attorney, sige, i-file mo ng annulment at ako na po ang gagastos. At para isang araw, makapagpasal na kami. Ano ipapakain natin sa mga staff na lang? Pizza, tapos bilhin tayo ng mga chicken, tapos paihaw na tayo ng mga liempo, pork chop, kung ano-ano, no? Oo, pwede. So, close kami today. Ngayon, susunduin namin ang mga staff namin ng Maxilog. Check nga natin kung nalinis sila itong ating resto. Wow! Good job, Rhea! Linis ah! Yan, negosyo natin 5,000 ang gastos sa palubog eh. Wala tayong ibang gagawin kundi magsaya palagi. Kung awi ko na yung binili ko 2 box ng pizza na andun. Tatanong ako sa'yo. Mabait ba? Ba't hindi siya mabait? Lagi po inaaway ikaw. Oh no, yari ka. Lagi mo akong inaaway eh. Ibig sabihin, hindi ka talaga mabait ha. Talaga. Sir, kaklase niyo po si Ray? Ano, high school? Pero ilan na po anak niyo? Isa? Ay, ito, binata pa din oh. Bakit? Kaklase mo, may anak na, ikaw wala pa. Kasi mo, ayan. Uy, abay, gawa na. Fast! Gastos! Gastos. Ang bibili mo pa naman ng bangus natin? Kamatis. Kamatis. Ano si... Hi! Open the gate. Open the gate.
Ano pang ginagawa mo dyan? Nakapaggawa na akong pizza eh. Pizza? Mag-ihaw ka na! O, Silog, para sa'yo. Para sa'yo. Oh, nag-swimming ka na, mag-iihaw ka pa! Nasusunod! Ayos! Talaga namang alive na naman to si Maxilog. Magwi-whiskas na naman. Tagay. Bukse! Yan ha, Max ha, pinayagan kita ngayon. Kahit ang utak mo lagi si Pauting, kahit tayo sa 10 araw pala nag-ooperate ka, lagi kasi palubog. Palubog lagi ang negosyo sa iyo eh. Lagi kasi pa sarap buhay. Tama si Warlito. Oh, Chef Awi, para sa'yo ito. Tsaka, Wala bang ano dyan? Gin na lang ako. Chef yan, Chef. Gin na lang ako, gin na lang. Yun, akala ko di mo ko abutan eh. Lagi kang ikaw lang. Oh guys, para sa ating pagsasama, cheers! Yakol muna kayo, yakol. Siyempre ganun lang kami, kahit kami nakaka 11 days pa lang sa negosyo. Gusto namin maramdaman ng mga sa na ganito ang buhay. Enjoy lang. Hindi ko na ilalakad to. Maaari, habang kayo nag-work, habang kayo nagtatrabaho para sa amin. Gusto ko siyempre halo ng enjoyment. Diba? So tatapos lang din namin mamigay ng mga food sa mga tao. Cheers tayo, cheers! Buti na lang meron kaming mag-ihaw. Rhea! Morning, so gigising ko lang dito sa school ni Bella bago pumunta sa Bella Villa. So sunodin ko na po siya sa school. Bella, let's go! Uy! Bella! Dito ikaw, hawak kay daddy. Meron tayo pupuntahan ngayon. Pupunta tayo sa Bella Villa ha. Samahan mo si daddy, okay? Sakay na ikaw. Aas pa ako si mommy. Hindi, okay na yun. Yes, na si mommy. Hindi na, nakapag-ask na ako. Oh, water mo. Ubus mo yan ha. So, andito na kami ngayon sa Bella Villa. Hi, Bella! Pasok ikaw. Dali, pasok ikaw. Oh, pasok ikaw. Say hi. Say hi. Hi. Oh, say hi, Bella. Oh, Bella, say good morning, Bella. Uy, nahihiya. Anong kinain nyo? Morning po, sir. Sausage. Manok. Manok. Baby back ribs. Baby ba? Sige. Thank you. Awi, kamusta tulog? Okay? Lasing nga. Ikaw, nag-beer pa kayo ano? Hindi na. Yes.